from Miss Ana Cerezo of ABS-CBN. Okay, Miss Ana is right there. Okay. Okay, we're having a little bit of technical problem. Here's another microphone, Miss Ana. It's coming from your left. Thank you very much. Hello, hello. Good afternoon. Good afternoon po. Hello. Can you share na lang a little bit more for si Direk? A little bit more about yung ano ba tong story ng Life After You? Okay. Sige, konti lang. Konti lang. So, No from the spoilers. trailer, basically yung kwento nito is struggle ng dalawang babae na nabigyan sila ng responsibility, especially sa character ni Bella, which is Joey, na nabigyan siya ng responsibility na mag-alaga ng isang bata. Actually, more than that, yung hinihingi sa kanya. So, given that, paano niya yun gagawin? Given na nasa, kumbaga, hindi yun yung plano niya sa buhay, tapos biglang pumasok sa kanya, binigay sa kanya ng ganun. So, yun yung struggles niya. Thank you. Si Danny. Hi. Hi. You've had different projects na before, pero is this your medyo, hindi naman titular, pero like lead, biggest role ba? Hindi ko po pa to biggest role. Ay, masabog. So far. Which is, Hindi pa. hindi pa. Pero ano na lang, Danny, biggest so far, pero kamusta naman on set? How was it like working with Miss Bella at saka si Miss Maricel? Well, masaya po sila magkasama. Madami ka natutunan. Opo. Nakakatawa po sila kasama. Nakakatawa. Okay, thank you, Danny. Si Miss ano na lang, si... Ano yun? Ano ba? Oh, sige. Sorry. Okay, thank you. Thank you, Danny. In character lang daw po talaga si Danny. Dala niya pa Character hanggang ngayon. siya. Yes. Okay. Up next, that was Miss Ana. Do you have any other questions? I think that's it. Thank you very much. That was Miss Ana Cerezo of ABS-CBN. Up next, we have Jojo Gabinete of TEP. Okay na. Magandang hapon. Ay, Maricel. Para kay Maricel, yung Sabi ko na nga ba, si Ah, Kabinete. isa sa pinakamagandang pelikula na ginawa mo yung Sandarating ng Umaga sa Viva Films. Ay, oo. Kasing sakit ba din ng kwento ng Sandarating ng Umaga ang Life After You? Life After You. Kasing sakit yung kwento. Sa ibang angulo, oo. Actually, mas masakit. Pero, hindi parang pareho yung kasi hindi naman, parang pareho, pero yung twist lang iba. Iba talaga. Tapos, kamusta yung working relationship mo with Bella? Ay, napakabongga. Kasi wala kaming ginawa kundi magdaldalan. At saka, iyakan yung mga eksena namin. Pero kami dalawa, tawa kami ng tawa. Kasi nagkakamot, ano ba nangyari sa mga to? Ano ba nangyari sa mga artista ko? Kasi nga masaya kami. And she's very intelligent. She's a good actress. And she's pretty. At may K siya. Meron siyang K. Sinasabi ko na yan, meron kang K, anak. Okay. Thank you. Para kay Bella. Bella, ano yung mga bagong natutunan mo mula kay Maricel? Tsaka ano yung mga bagong discovery mo tungkol sa kanya? Ang dami. Actually, first time ko po makatrabaho si Miss Maricel ng
Miss Mars, ni Inay, ng ganitong capacity, yung talagang halos lahat ng eksena magkasama kami, no? Kasi nung una kami nagkatrabaho ni Inay, halos extra lang talaga ako nun eh. So, I would watch her from afar. Iba yung nakakasalamuha mo talaga siya na si Inay sobrang lambing. Morning pa lang, magka-chika na kami, nasa dressing room ko na siya. Oo. Yes, ganyan. Meron na siyang, handa ka na ba sa chika? Tapos morning, as in morning hanggang ma-pack up. Minsan, pack up na yung isa sa amin, hindi pa kami uuwi. Naghihintayan kami. So, ayaw umuwi. Parang natutunan ko kay Inay lalo yung, siguro nabalik sa akin yung, kasi when I entered this project, I was feeling a bit siguro sad or parang heavy. She made me remember why I love this job so much. She made me realize also na yun nga, it's not always parang, I guess, sunshine and rainbows in our profession. Kasi parang my whole life, I treated this job and this profession that way. And then yun nga, parang it got challenging for a bit. And then Inay made me realize why I came here in the beginning, why acting is so important to us and why we love it so much and why being a storyteller is so important, especially in times like this, like our country is going through such difficult times. Like it's so nice that we get to tell stories that give hope and like make people feel good. So she brought that back to me. So I'm very thankful. You did. Any reaction, Maricel, sa sinabi ni Bella? Ang kinikilig ako. Hindi, kasi very nanay ako sa kanya. Very nanay niya ako. Naintindihan ko kagad kasi minsan, alam mo ang sinabi ng Daddy Dolphy ko nung araw, anak, huwag ka nang malungkot kasi they cannot put a good actress down. Sabi ng tatay ko. Yun naman ang sabi ko sa'yo ngayon. Kaya huwag ka nang malungkot, anak. Thank you. Hey, sorry. Bella, may phone-in question. Bakit ka raw malungkot? Siguro lang, stuff at work, like, mabigat lang yung... Tapos yun, naglilipat akong bahay. Parang nagsunod-sunod. Like, I was doing a lot of things. Yeah, yun lang naman. Nothing specific. But parang I was going through a tough time. And then, I also felt bad kasi and also health concerns. May mga health concerns ako nung umpisa ng project. Nahiyang-hiya ako kala direct kasi parang pabalik-balik ako ng ospital and then, I had to update them constantly. I had to choose projects and I didn't want to let this one go kasi ngayon ko lang makakatrabaho nga si Inay ng ganitong capacity. So I felt like it was important for me to stay here. And yun, parang mabigat yung feeling and I didn't want to enter a project feeling that way kasi parang disservice sa mga katrabaho ko. So I kept saying I was okay or I kept like coming to work. Pag tinatanong nila ako, kamusta ka today? Lagi, okay. But, syempre, sa loob, may iniinda ka, diba? But, parang si Inay, nag-gets niya kagad or nakita niya kagad na hindi ka okay. So, eto, may lagi siyang may advice per shooting day or, na kahit wala kang sinasabi, nag-gets niya kagad. So, nanay na nanay nga. Okay, thank you. Thank you. Thank you. That was Jojo Gabinete of PEP. Up next, we have June Larin of Abante. Hi. Maria, I'm here. Ang bongga, no doubt, pag ikaw kasama sa pelikula, it's gonna be a blockbuster. Kikita talaga. Siyempre, kahit naman yung Meet Bahay, di ba? One of the biggest in 2025. Actually, tumanggap ka ng Box Office Hero Awards sa Speed, sa Eddies, di ba? Oo, ang bongga. In your 55 years in showbiz, you started in 1975 71 rather. Ito bang life after you, masasabi mong kakaiba pa rin sa dami mong ginawa? Kasi ang dami mo ng mga family drama. Kanina sinabi ni Jojo yung Saan Darating ang Umaga, kung saan, syempre na-carried away kami, di ba? Na, nung later on na inaanon mo si JP De Guzman. Yung Pilipinas, ang ganda rin, Viva din yun, di ba? Ang dami mong mga family drama. But can you say na life after you is iba pa rin?
Kasi pag pangit ang opening ko kasi, sasabihin ko kasi pag matanda ka na, ganun kasi dapat na sasabihin ko. Hindi, pag nagkakaroon tayo ng maraming sweetheart. Hindi, kahit sabihin mo matanda ka, hindi ka pinagsasawahan. Ay, Blockbuster pa rin lagi mga movie mo. Sabi nga, Marisol Soriano is Marisol Soriano, di ba? maraming salamat. Sabi mo kanina kahit bumabagyo nandito, di Oo ba? nga eh. Oo, alam mo bang nag-LRT, MRT ako para dahil ayokong mawala dito sa Ay, press. salamat. Naku anak, may utang ako sa'yo. Hindi, hindi, syempre, pag Marisol Soriano talaga is, di ba, talagang iba eh. Oo, di ba? Oo. Alam mo, oo, madami ako nagawa na, pero syempre pag yung atake doon sa bagong proyekto, syempre iba. Iba naman ang twist, iba naman yung tsaka iba yung mga kasama ko. Eh ngayon, wala akong yung asawa dito, na tapos na kasi. Tapos, pero pinakita yon, may pinapakita si Direk na ganun. Parang flashback. Tapos, nag-concentrate ako sa kanilang dalawa. Yung talagang, nanay ka ngayon, di ba? Wala kang asawa, o anong gagawin mo na? Alam nga, tumanga ka lang, di ba? Hindi, mag-aalaga ka ng apo. Mag-aalaga ka ng parang anak. Di ba? Anak mo na. Di ba? Ganun. Ang ganda nito, in fairness. Sa trailer pa lang, di ba? Iba Grabe. naman siya, iba. Oh, nakakalungkot siya pero parang gustong-gusto mong panoorin because yung acting niya naman grabe. Diba? Oh, trailer pa lang. Oo, trailer pa. Actually pati yung bata. Oo, magaling siya. Oo. Nanginayang nga si Jojo Gabinete kanina kasi sabi niya nakatalikod siya sa poster. Ay, maganda. Oh, pero yun nga. Pero yun nga ang ganda, talagang gusto mong panoorin talaga siya. Maria, Nay, okay, ikaw ba, meron kang sa sarili mo yung nasasabi mo na life after you, may taong nawala sa'yo na gusto mong bumawi, you're doing everything dun sa mga taong mahal din ng taong yun. Sa mami ko. Okay, Mami Linda. Yung life ko after my mom, kasi siya yung aking rock. Yeah, 17 Nawala years na din siya, na. oo. Yun. Kung ano naman, nakikipaglaban talaga ako, nakikipagbuno ang kalooban ko dahil ang hirap. Kasi hindi mo naman pwedeng kalimutan dahil hindi mo na makakalimutan yun. Yeah. Tsaka, you just have to get used to it siguro. May times na hindi ko patanggap. Hanggang ngayon, 17 years na. Yes. Nakita ko nga nung Oo. nandun tayo sa, Nandun tayo. Oo. sa anniversary niyo. Yun. The way you miss Mami Oo. Linda, di ba? Sabi ko, gusto ko sana dito pa yung mami ko. Oh, ang hirap na pag si Bella, ikaw, may ganun din. Oh. Siguro my dad naman. Kasi parents talaga. Feeling ko my dad. Kasi he's very supportive with my work. Pag may bago akong pelikula, kahit hindi niya naman naiintindihan, usually isasend ko na yung trailer sa kanya or pag may eksena akong gusto, pag dubbing, mag-video na ako, sasend ko sa daddy ko. Magko-comment na siya kahit hindi niya naiintindihan yung dialogue. So, Nagtatanong siya minsan kung anong yung tinatanong sinasabi. niya what's happening in the scene. Or minsan, he doesn't even ask. He'll say, oh, I really love this. I felt this, ganyan. So parang, I miss him in moments like this. Kasi, ito, starting a new project or like you finished a project. Kasi, like I always say, diba, in my press cons, wala naman akong pamilya. Like, wala akong anak, wala akong asawa. So, my movies, my TV shows, those are my children. This will be my legacy one day. So, I always share it with my family, especially my dad nga. And my dad loved watching movies. I got that from him and also yung lolo ko din. So, parang sa kanya ko pinapadala pag meron ako mga eksena na proud ako or gusto ko. Pero ano naman, no, ganun, di ba? Kahit naman tayo minsan yung when we watch yung mga international movies na iba-ibang salita, di ba? Yung emotion pala, yung acting, Yeah. o hindi mo kailangan maintindihan. Boses pa Minsan, lang. hindi mo na kailangan basahin yung subtitle, Yeah, di ba? timbre pa lang ng boses or galaw pa lang ng mukha, naiintindihan na natin yung gustong sabihin ng artista. So, siguro dahil isa sa mga taong pinakakilala ko talaga, yung daddy ko, nagigets na kagad yung nangyayari. So, yun. Yeah. Inay, balik ko lang sa'yo. Kasi you started as a child star. Your first movie was in 1971, My Heart Belongs to Daddy, di Belongs ba? to Daddy.
Oo, yan. Others ng pagkita pictures. Ah, Nabutan ko pa si Dr. Perez. Di ba? ang bongga. oo. Lumang-luma ang dating ko ngayon. Hindi naman, kahit 55 years in showbiz, iba pa rin talaga, di ba? Pero yun nga, you started as a child star. Yung nakikita mo kay Danny ngayon, nakita mo yung sarili mo sa kanya during the shooting, nung nag-shooting kayo. May mga parang nagpa-flashback ka, lalo na. Meron, Siyempre, you oo. started with John and Marcia also na super bata pa. 1973, I think, no, nung John and Marcia. Parang di nung 97, sabi, anak ko mo, kaangalan mo yung 97. Hayaan mo na. Sabi, Oo. okay, Pero parang alam mo bang ganyan ano? lang, diba? Ito, alam mo ba, early 80s, inabangan kita sa Lord and Jeanette Cinema dahil sa theater tour mo ng Oh My Mama. Oo. Dalaginting pa lang ako noon. Grabe, ang galing. Oo, Oo, di ba? ano, Oo, pero, ano. yun nga, Siya nakita ko sa kanya si Little Mary. Pero, mas mabait siya sa akin. talaga. Mabait. So, maldita ka Tahimik nun. lang siya. Ay ako kasi Maldita ka nun ba? hindi mo maldita, titat lang. Oo. Talaga, ay kasi po, ito ang daming yung tanong, sagot agad yung parang, okay ba yung bata? Wala ba laglag? parang ano, baka nasa kulang ng bata na to. Pero ang galing niya, no? Oo, kasi trailer pa lang, nadala na kami. Yeah. When you saw her na umaarte, naisip mo rin ba, pwedeng maging Maricel Soriano din to? Lahat Award naman winning. pwede maging. Actually nga, ang gusto ko, yung kagaya ni Denise, di ba? Lalaki siya, hindi siya yung, ala Maricel Soriano. Gusto ko, ala Denise, di ba? Ikaw ang ibenta natin, anak, huwag ako, luma na ako. Ikaw ang bago. Pero yun nga, Nay, kahit sinasabi mo na, huwag mo na ano ng 70s, ganyan. Kahit 55 years ka sa in showbiz, hindi ka naluluma. In fairness. Tapos yung respeto, yung Maricel Soriano is Maricel Soriano. Yung, di ba, ang tingin ng lahat pag natutulala, natitigilan. Tapos yung kakaiba yung respeto, di ba? Up to now, grabe. Oo. So, with that, congratulations. Kasi in your 55 years, kahit ano pang sabihin, Maricel Soriano is Maricel Soriano. Number one talaga. And thank you. Thank you, Joe. Thank you. Love you. I love you. Thank you. Thank you. That was June Lalin of Abante. Up next, we have Miss Kate Adahar of Random Republica. Hi, good afternoon po. Nabanggit po kay Miss Maricel, nabanggit nga po ni Kuya June na hindi po kayo naluluma, relevant pa rin. And na-observe namin, nagre-reinvent kayo, like podcast host pa kayo. Pagdating po sa acting, uso po kasi sa generation na may kanya-kanyang acting method, acting style, technique. Kayo po, ano po ba yung Maricel Soriano acting technique? Ako hindi ko alam, parang baliw na ako minsan, di ba? Kaya hindi ko, sino nga ba ako dito, dire? May ganun pa na nangyayari. Kasi, ano nga ba yung dialogue natin? Kalimutan ko minsan. Walang ganun naman. Pero, hindi ko, kasi sabi ko kay Bella, anak, alam mo, isa lang naman panlaban natin dito yung puso natin. Kung anong nararamdaman ng puso mo, lalabas sa mukha mo. Di ba? Kaya, wala namang sikreto. And nabanggit po ni Bella kanina yung natutunan niya sa inyo. Kayo po, ano natutunan niyo kay na Bella or sa ibang Na ano, sana kasing payat kami. Diba? Kasi, hindi, ngayon pumayat ako ng konti, pero iba yung gano'n, no? Naka-corset, diba? Tapos umaganyan ka nag-glide, naglalakad. Sabi ko, pero ako kay Bella, ang natutunan ko sa kanya, hindi kasi madamot yung bata. She's not, yung, hindi niya pinagkakait yung eksena na, let's say, kung sa rehearsal, ganito, tapos pag action, hindi ba na? Hindi, walang, honest siya, honest siya. Tsaka mapagbigay din yung bata. Hindi siya yung kinaangkin niya lahat. Hindi ganun. Thank you. Thank you very much. That was Miss Kate Adahar of Random Republica. Up next, for our next question, we have Jeff Fernando of Daily Tribune. Hello po. Hi po. First question is for Direk Marla. Hi, Direk. Hello po. Hello po.
Nung binubuo po yung movie, in mind yun na si Bella and si Maricel ang gaganap. And ano po ang naging inspiration sa pagbuo ng pelikula? Nung binubuo yung story, si Inay, siya. Siya na Kasama yun. talaga si Inay. Oo. Kumbaga, doon binuo. Kasi, yun. Mm-mm. Tapos yung sa lead, yung sa role ni Bella, kasi kailangan ko ng tulong sa Viva. Kasi since it's a Viva project, tapos yun po, help kung paano po ang cast. Kasi nga, medyo, yun nga po, si Inay yung magiging kaparehas. Tapos si Tita June, siya po yung nagbigay kay Bella. Kasi at that time, hindi ko alam na Viva, pwede ka pa sa Viva. Parang alam ko Star Magic na siya. So parang nagulat ako. So nung sinabi, ay game. wala nang tanong-tanong. Push. Buti pala pwede pa siya sa Okay. Viva. Yun. Salamat po. Yes. Next question is for Bella. Nabanggit mo kanina, first time makatrabaho ang Diamond Star si Yes. Maricel. Any particular scene na masasabi mong proud ako na naging eksena namin at naka-eksena ko si Miss Maria? I think given na yung drama scenes, syempre lahat naman tayo meron na tayo napanood na project ni Inay Yes. na talagang we were so affected or we felt her emotions. Pero yung comic timing ni Inay, grabe. May mga eksena dito na pag-cut na hindi yung cut na sa script hanggang dito lang yung dialogue. Tutuloy siya ng tutuloy, mag-a-adlib siya ng tuloy-tuloy na minsan nandun lalabas yung magic nung eksena. Meron kami eksena dito na pumunta kami ng Albularyo. Tawang-tawa ko sa mga adlib niya. For the first time in so long, I broke character. I couldn't anymore. I just started laughing. Yung character ko dito masungit, hindi dapat ako natatawa sa kanya. Like, lagi akong buset sa character niya. Hindi ko na napigilan, nagtakip na ako ng mukha kasi tawang-tawa na ako sa mga pinaggagawa niya. Ang dami niyang sinasabi na wala sa script na it adds so much color to the story. And I feel like that's the magic of working with, our legends. Like, yun nga, the Diamond Star, diba? They bring so much more to the story. The story is already so beautiful on its own. The script, honestly, yung first version na napanood ko, nabasa ko yung first draft, yun na yung nadala namin sa script. Walang revision. It was that good. It was so tight. It was so clean. Wala kang question pag binasa mo yung script. And it's so rare to get a script like that. So I'm very lucky. Thank you, Direk Marla. Pero yung mga dinagdag ni Inay dito na nakita ko sa dubbing na hindi in-edit out, I'm so happy na hindi na-edit out kasi that's what will, add flavor and will add magic to the story. Okay, thank you. Thank you. Last question po for Miss Maricel. Malagong ako dito ha. Opo. Siyempre po kayo ang finale. Opo. Miss Maricel, napaka-active mo sa paggawa ng iba't ibang projects, particularly movies. Is this also your way of helping the movie industry na maraming nagsasabing matamlay ngayon? Oo nga eh. Nalulungkot nga ako doon sa parte na yun. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa kasi alam mo, ang buhay natin parang gulong, di ba? Saan sa baba talaga tayo. Pero wala namang way na pupuntahan niya kundi sa taas eh. At kung nasa taas ka, mag-iingat para hindi bumaba ulit. Hindi ganon. Pero dapat tanggap natin yung reality ng buhay na ganon talaga. May panapanahon, di ba? Thank you very much for your questions. That was Jeff Fernando of Daily Tribute. Up next, we have Miss Aster Amoy of TikTok, People's Journal, and PM. Hello, good afternoon. Kay Direk muna. Direk, we're so glad to meet you personally. First time ka namin nakita. Well, ako, for one. Siyempre, ang unang-un mong masasabing napakagandang proyekto, yung Dollhouse na nag-number 1 talaga sa Netflix. Yung trailer, tulad nga ng sinabi kanina ni June Lalin, talagang napakaganda ng trailer. Napaka-moving. Who wrote the script, by the way? Ako rin po. Kayo rin. Opo. Actually, sabi ko nga dito kay parang Eugene Asis, sabi ko, I think isa ka talaga sa masasabi nating gem in this industry in the future. Sana mabigyan ka pa ng proyekto ng iba pang mga talagang naandun nakikita namin. Ano lang talaga, break lang talaga. Na now, nabigyan ka ng break ng Viva. So hopefully, sana magtuloy-tuloy ito pati mga ibang major companies. So, ngayon pa lang, congrats, Direk. Okay. Ko-crossover naman ako kay Maria at saka sa kay Bella. Bella, are you glad? Hi! Sana of course, Maria. Bella,
matagal ka rin nawala, di ba? Matagal ka rin nawala. Merely because you were living abroad, pabalik-balik ka lang once in a while. Pero this time na you opted to stay for good. So, are we expecting na talagang tuloy-tuloy na uli, na wala nang sagabal na yung paggawa mo? Kasi sayang isang Bella Padilla, kasi isa kang napakahusay na actress. Thank you po. Yes, I think for now, I can't say for good kasi I don't know, where life will bring me again. I'm happy, that I was asked to come back and that I was given opportunities again, and I'm always entrusted with good projects po. So, for now, while I'm needed here, then I'm here po muna, and I'm excited pag may mga ganitong projects na kakaiba. Hindi ko alam kung it's evident, pero this whole year, lahat ng ginagawa ko po is hindi yung usual na linalabas ko. Save for Special Memory, pero last year pa kasi namin na-shoot yung Special Memory, but this year wala akong tinatanggap na love story. I've been very, very mindful to give the audience something fresh and something new. Even the teleserye I did was different, and then this is very different. I tried doing a play last weekend, so parang I'm testing waters right now. I'm trying to see where life is gonna take me after you. Life after you. And then, Sumegway, please watch Life After You. Pero yun po, tita, parang for now, since yun nga, ang gaganda po ng mga binibigay sa akin na projects dito, I would love to take advantage of that and, really spend my time here first while I can. Yan po. Paano yung pagsusulat at saka yung pagiging director mo? May mga projects po ako na nakabangko. Hindi po ako makafocus ngayon na mag-pitch or actually may isa po akong utang na project kay Tita June na script na hinihintay niya. Actually, deadline ko na mga 2 weeks ago. So, sana hindi po mapanood ni Tita June to. I love you, Tita June. But yeah, my next project is supposed to be something I wrote. Very different from, again, everything I've done, hindi na naman siya love story. So, kung matapos ko po yung script, itong mga linggong to, ayan. Si Inay, gusto ko makatrabaho na behind the camera naman po ako. So, I would love director. or kahit writer, something na, I would love to watch her work from behind the lens. Kasi iba yung energy ng magka-eksena kayo, tapos iba rin pag pinapanood nyo lang, diba? I would love to just be a fan and, watch her from behind the camera. Yeah. Wow. Maria. Kanina in-emphasize kasi ni June yung 55 years in the movie industry. Okay? Ako naman, medyo subtle na may tatanong ko sa'yo. Na-excite ka pa ba sa bawat proyektong ginagawa mo, considering na you've done everything already? Lahat ng genre na nagawa mo na. So ano pa bang kulang? Saan ka pa ba na-challenge? Challenge ako dahil hindi malakas ang mga pelikula, di ba? Hindi rin tayo pwede magsalita na TV, ganun din. Parang gulo-gulo na, di ba? Sobrang gulo na. Na-excite ako kasi gusto ko yung ginagawa ko eh. Kaya, excited ako palagi. Saka excited ako sa chika, kung anong chika na naman. Kasi meron sa set, di ba? Ha? Talaga? Yun ang latest ngayon? Ganun. Thank you, Maria. And lastly, kay Danny. Danny, is this your first movie? Hindi po. Pag ilang pelikula mo na to? Dalawa pa. Pangalawa pa lang. Okay. Ilang taong ka na, Danny? 8 years old po. Aware ka ba kung gaano kasikat si Maricel Soriano at saka si Bella Padilla? Opo. Ano ang, nakaramdam ka ba ng parang takot o excitement na makatrabaho silang dalawa? May excitement po, wala pong takot. Wow! Ayan! Anyway, at least nagsalita ka na. Thank you so much. And of course, ngayon pa lang, good luck to everyone. Napakaganda ng trailer. Thank you. Thank you very much. That was Miss Esther Moy of TikTok, People's Journal, and PM. Up next, we have Nikki Wang of Manila Standard. Thank you. Hi, over here. First of all, congratulations po sa entire cast and of course Direk for this very wonderful film. First of all, gusto pong malaman, since Direk, ikaw ay naman nagsulat ng pelikula,
Meron po bang inspiration itong story na to? Is it based in real life or someone you know or someone you experienced before? In terms of Hello? Kung specific reference, hindi naman. Fragment siguro, oo. Kasi pag sinusulat mo isang bagay, kahit di ka aware, minsan lumalabas yung mga experiences mo before na nalalagay mo eh. Minsan nga nagugulat ka na lang na, ay, ano pala to? Nangyari pala to? Parang ganun. Or may kakilala pala akong ganito. So parang hindi siya intentional, pero habang binubuo mo siya, lumalabas eh, yung personal experience mo. Pero yung pinaka-ano talaga, yung inspiration, gusto ko talaga gumawa ng kwento tungkol sa friendship eh. Friendship ng mga babae na magkaibang generation. Yun talaga dun yung bunga, dun nag-start. Tapos dun ko tinry i-evolve yung story kung paano sila mag-interact, paano ko ilalabas yun na friendship story siya ng dalawang babae na magkaibang generation. Tapos nagdagdagan pa kasi may generation pa ni Danny. So parang naging 3 na, so parang ganun. I see. Yun talaga siya. But without giving away too much, since it's a story of parang friendship of women of different generation, ano yung gusto mong matutunan ng audience sa friendship na yon? Gusto ko, sana makuha yung idea na pag ang mga babae, pag nagsama-sama yan, meron niyang nagagawang kaiba, extraordinary. So kung ano man yon, depende na lang sa ano yung friendship na nabuo nila or ano yung bonding na nabuo nila. Parang ganun. Ganun yung idea. Alright, thank Mga you. babae. Thank you, Direk. And my next questions naman po ay para kay Miss Bella and Miss Maria. Based on the trailer, parang very defined yung characters nyo eh. So, in real life, sino kaya yung makaka-resonate doon sa mga characters na pinoportray nyo? Let's start with Bella, please. Alam mo, when I first, so pinadala yung trailer sa akin kagabi ng 2 a.m. So I saw this at 2 a.m. And I said, wow, lahat ng tao na makakanood nito will be able to understand our film. And you know, sa totoo lang, ang hirap magbenta ng pelikula to say like, ang ganda-ganda ng movie namin, you know, kailangan yung panoorin to. Kasi may mga movie na lumalabas katulad ng Odyssey, ng Spider-Man. But also we have to remember, ang budget ng Odyssey was at $200 million. Our budget was less than 15 million pesos. That's $300,000, right? So we make do with what we have. So most of the time, I see kasi the comments of people na parang, ito lang ba kaya natin gawin? Like, paano tayo lalaban abroad? Unfortunately, until people come back to cinemas and pay for tickets, the producers won't put out more money to make bigger films, right? Like, that's the message we keep saying pag press cons. And I feel like this is an industry that's slowly suffering because now we're not paying attention to this problem. The reason we're making movies that are resonant, that Filipinos will understand and that Filipinos can feel and relate to, is because we want you to sit in cinemas and understand also what we're going through. Like, we give you stories that hopefully maramdaman nyo or kumirot sa puso nyo, tumawa kayo pag tumatawa kami. Kasi yun din naman yung pinagdadaanan nating lahat. So, tuwan-tuwa ako nung napanood ko yung trailer kagabi. Everybody will relate. Lahat ng Pilipino binibigyan ng problema pag sa pamilya. You know, like, we all carry the burdens that our family passes on. And sometimes we see it as burdens, sometimes we see it as blessings. OFWs, diba? Realities of OFWs yan eh. Iniiwan nila yung anak nila sa mga kamag-anak nila. Hindi nila alam ano nangyayari. Sinasakripisyo, mga lola who have to look after children that, you know, akala nila graduate na sila sa pag-aalaga, pero ito, second, third generation, they have to take care of. It's the reality of our lives here in the Philippines. We take care of everybody. We're so good at taking care of our families. So I think when Direk Marla wrote this, she had a clear vision in mind. It is about friendship. It's about women achieving things when they put their mind to it. But also, it's such a clear mirror of what our society is like. So lahat ng tao maiintindihan tong pelikulang to. Not just specific characters. Everybody will understand the love that is shared within families. So yun. Thank you. Thank you. Miss Maria. Nakatulog ako.
Sino po ang makaka-relate dito sa character nyo? Yung mga tao na normal yung buhay ba? Hindi mayaman, hindi na naman mahirap. Pero yung mga mahirap, makaka-relate talaga din sila dito. Ano pa ba? Kumbaga yung, ayan, parang kami 3 generation, parang gano'n. So, kahit na ganito yung edad o yung mas bata ng konti at mas bata, abot ito. Abot. Thank you po. Maraming salamat. At last question na siguro kay Danny. Hello, Danny. Hi pa. You're so young, 8 years old. Marami sa mga naging season tsaka veteran na mga artista ngayon, nagsimula din sa pagiging child actor or child actress. Ikaw ba, ano bang pangarap mo bilang artista? What's your big dream? Maging famous po na artista. Tulad Dino. Kagaya ni... Ate Bella. Meron ka ba bang favorite na artista? Si Ate Bella po. Favorite artista. Sige, maraming salamat and good luck sa'yo. Thank you very much. That was Nikki Wang of Manila Standard. For our next batch, please do stand by Alan Sancon of Stars Photo, June Nardo of Marites University, Hatao Pian and Tempo, Morley Alinya of DZRH, Erwin Ogawa of Ananganap, and Bernard Santos of My Movie World. Our next question will be coming from Alan Sancon of Stars Photo. Ay po, good afternoon. Yung question ko po kay Miss Bella, kasi parang sabi mo kanina medyo matara yung role mo dito, di ba? Yes. So, I don't know if you're going to answer this or not, pero may aabang bang sampal si Miss Maricel Soriano dito sa iyo? Wala po. Yun ang kinaganda ng pelikulang to, I think. Walang kontrabida, sa totoong buhay naman siguro. Sa bahay namin, walang ganun, walang nananampal. Sa totoong buhay ko rin, never pa naman ako nasampal ng, normal situation, di ba? Parang never naman ako napunta sa ganong sitwasyon. Pero di ba kasi sa pelikula at sa teleserye, laging nangyayari sampalan, tapos iiyak ng grabe. Itong pelikulang to is very real. It's so grounded in reality. Pero yung level ng emosyon, kapantay ng mga eksenang napapanood natin na yun nga, nagsasampala, galit na galit. So, yung beauty ng movie for me is yun nga, hindi kailangan ng masyadong madaming ginagawa, hindi siya campy, hindi siya walang clear antagonist, protagonist. Lahat sila, ang kalaban naming lahat dito is yung sitwasyon namin sa buhay, hindi tao. So, may mga ibang artista pa kaming kasama dito, like yung anak ni Miss Marcel, si Marlo, ang ganda-ganda rin ang eksena niya. Hindi rin kontrabida si Marlo dito. Masama lang din yung naging sitwasyon ng buhay niya. So, which is, di ba, nangyayari talaga sa totoong tao. So, yun, for me, yun na yung mga pinakamalalang mapapanood natin. Walang sampalan. Pero Bella, kung sakali bang magkakaroon ng ganon, willing ka na masampal? Kung si Miss Maricel lang sasampal sa akin, why not? Kung sino-sino nga nananakit sa akin sa TV, tinatanggap ko sa pelikula, tinatanggap ko. Tatanggap ba ako kay Inay? Oh my gosh. Lahat nga na pagdaanan ko na sa TV at sa pelikula, Diyos ko, pinaulan na ako na, as in yung last movie ko may eksena kami puro ulan. Linagnat ako ng 1 buwan, Inay, na yung antibiotics tinawanan na ako. Sabi, antibiotics lang ako, hindi ako Diyos. Parang sabi niya, tigilan mo ako, Bella. Nakailang round ako ng antibiotics, hindi na ako gumagaling. Kung ano-ano ng pagdaanan ko, ito pa ba? Siyempre tatanggapin ko kasi alam kong gaganda yung eksena. Kung si Miss Maricel ang ka-eksena ko, why not? So of course, yes. Thank you, Bella. Kay Miss Maricel naman po, ma'am, tanong ko lang po, Inay, kung kasi parang napaka-challenging ng mga roles na ginagawa niyo po. Alam po naman namin na hindi kayo gagawa or tatanggap ng pelikula pag hindi challenging at kakaiba. Pero kayo po ba, nadya-challenge pa po ba kayo sa mga ganitong klaseng role? Or parang meron pa ba kayong role na hindi nagagawa? Saan mas nadya-challenge, sa comedy or sa mga ganitong drama? Nakaka-challenge naman lahat yung ginagawa. Kasi tatrabahuin mo yun eh. Hindi
hindi naman yun porket ang simple lang nung dating ng storya. Para, wala lang, ginawa niya, okay. Kaya mo bang gawin yun? Parang gusto ko sabihin, bakla, kaya mo gawin yun? Hindi mo kaya gawin yung ganun kasimple lang. Hindi yung ang taas-taas. Yung para yung normal na timpla. Natin, yung normal lang, as in wala, hindi ka umaarte pa, normal ka lang. Ganon. Mas mahirap actually yun. Nag-challenge po. Sabi nga nila, mahirap po magpakatotoo. Mas mahirap yun. Pero saan kayo inay nag-challenge? Sa magpatawa or maging dramatic? Scene po? Oo nga, ba't ganun? Kaya, Nakakatawa po talaga siya eh. Kahit sa set, lahat tumatawa. Parang dapat magbayad na kami ticket. Parang stand-up comedy every shooting. Ako, masaya ako dito sa ginawa kong pelikula to. Masaya din ako doon sa ginawa ko. Nauna dito, yung kasama ko yung mga anak ko, sila Papa P, si Belle, tapos si JK, tsaka si Joshua. Ayan. Ngayon lang ako nakapagkaibigan sa mga bagets. Actually, yun ang totoo. Ngayon lang ako nakapag-date na ang kasama ko sila. Na nakaganon lahat sa'yo. O maano ka? O tumigil kayo. Mag-relax tayo, pwede? Kasi lahat sila Mama, kasi iba-iba ka. Alam mo, litong-lito ako sa inyo. Litong-lito talaga ako kasi lingon ako ng lingon. Ang dami nilang, tapos bigla ka na lang kakargahin, walang pasabi. Lumulutan ka na lang kasi ginagawa ka na. Ano ba yun? Pero ang saya-saya ko doon. Pero hindi nagpatalbog ang Bella at ang direct. Di ba? Happy-happy rin kami sa set namin. Lagi ko yun, kung pwede yun ang requirement, dapat, enjoy lang natin ang buhay natin. At the same time, gusto natin yung ginagawa natin. Di ba? Gusto natin to. Kaya enjoy natin to. Thank you, Inay. Congratulations, everyone. Thank you, Jane. Thank you. That was Alan Sancon of Stars Photo. Up next, we have June Nardo of Marites University, Hataw, PM, and Tempo. Hello, Bella. Si kay Bella muna bago sa si Diamond Star. Hello. Hi, Sir June. Hello, Bella. Nung nalaman mo na si Maricel ang kasama mo sa movie, anong unang reaction mo, Bella? Siyempre, sobrang excited, no? Parang, para ma-consider ka to even do scenes with a legend nga. Parang, wow, what did I do right? Parang yun yung una ko naisip. Kasi nag-pitch po sila sa akin, nasa taping ako eh. Nag-zoom kami. Nasa gitna ako ng taping. Tapos, tinawagan lang ako ni Tita June na, Bella, ready ka ba? Pwede ka ba mag-zoom ngayon na? So, sakto naman, nagbabaklas sila ng gamit para sa next sequence. Sabi ko, sige, game. Tapos yun, kinukwento nila yung story ng Life After You. Tapos nagtanong na ako ng parang may naka-cast na po ba? Like, sinong mga kasama, ganyan-ganyan. Tapos nung sinabi nila na si Miss Maricel, medyo na-shock ako ng konti na talaga po, like, game. Like, kailan ang start? Diba, nag-joke ako na ready na ako bukas. So, I was very excited, diba? It's a dream come true for me. As you go along, anong na-discover mo kay Maricel? Ang dami po. Parang, Natarayan ka ba niyan? O kinurot ka ba niyan? Never. Wala po akong naramdaman na kahit kay Miss Maricel, kahit sa eksena. May mga eksena na nararamdaman ko, binibigay na lang ni Inay sa akin. Parang gustong-gusto niya ako mag-shine in the film. I really appreciate it so much. Not a lot of actors will do that for you. And, like most of my career, you have to learn it the hard way eh. A lot of actors will try and parang katulad ng sinabi ni Inay kanina, nagre-rehearse kayo, ito gagawin nila. Pagdating ng action, iibahin para malito ka or catch you off guard. So you always have to be on your toes. I got to relax in this movie. Inay was my rest. I didn't have to be on my toes at any point in this picture because she became a safe space for me. She really treated me like a daughter. So I'm very thankful. Ang dami niya ng, like everybody's been saying, 55 years. She's worked with everybody. She's worked with all kinds of people. So I'm sure not all those experiences will always be
necessarily good. So for me to see na she's still such a happy person on set, na pinapatawa niya yung crew lagi, yung mga cameraman namin, lagi siya nakikipagbiruan. Oh, kasi pagpagod na lahat, minsan hindi kami kagad magla-lunch kasi para matapos yung eksena, papatawanin niya lahat. You know, like, to bring that attitude on set, it's such a blessing for all of us. Kasi sa aming lahat, siya yung pinaka, parang, in a way, siya yung senior namin, siya yung boss namin, diba? Siya yung captain ng ship. Yeah, because, and Direk also, but, diba, ikaw yung lead star, so we follow yung mood nyo, Direk, Inay, parang naka-depende yung araw namin, syempre sa mood nyo. But every shooting day, masaya lang siya eh. So masaya kami lahat. Pwede kami mag-enjoy. Syempre kung bad trip yung bida, diba, lahat, you know, naninimbang ka, lahat kayo extra, parang cautious, wala siyang pinaramdam na ganun sa amin. So, masaya naman po. Okay, dahil nga nanay ang tingin mo sa kanya, ano naman ang best advice niya sa inyo bilang anak? Sa career, tsaka sa love life? Sa love life, Di ba may jowa ka raw bago? Hindi pa jowa eh, parang ano pa lang, getting to know you. Getting to know all about you. Wow. Ituloy ko na yung kanta. And then, yes, as a mother. Ang unang sinabi ni Sa Inay sa akin career, is, tsaka sa... sige, love unahin life. ko na yung love life para Okay. tapos na. Sige, tuloy mo Unang na. sinabi ni Inay sa akin is, wag kang iiyak over a guy. Okay. Pag umiyak ka na, leave. Sabi ko, ay, ang ganda po nun. Alis ka na. So, yun, natutunan ko yun. Nagawa mo naman. Wala pa naman pong, hindi pa naman po ako umiiyak. So far, masaya pa naman yung buhay ko. Hindi ko pa naman na-apply. Okay. Sa career, madami. Every shooting, iba-iba. Tapos ang ganda kasi, ginagawa ni Inay. Parang, alam niyo, hindi ko maintindihan, sa dami nang na-achieve ni Inay, she really downplays her status in her industry. She always, parang kailangan niya idaan sa, eto sinabi sa akin dati ng Tatay Dolphy niya, or eto sinabi sa akin ni, anong tawag niyo nga po ulit kay Miss Nora Honor? At Mama Guy. So, she always gives me information that was passed down to her also. Parang, minsan gusto ko sabihin, Inay, kayo mismo, ang dami nyo nang nasasabi sa akin na kahit kayo pa lang, sobrang importante na sa akin ng mga sinasabi nyo, hindi ko makakalimutan. Parang, feeling ko, iniisip ni Inay na hindi tayo makikinig or hindi ako makikinig pag sa kanya nang galing. But actually, her advice is always very important to me. So, ang dami, all aspects, in front of the camera, behind the camera, who to trust, what to do, what to say, you know, things like that. It's little things and big things. Kung gagawa ka ng kwento, ikaw magsusulat, anong gusto mong role ni? Meron na ako naisip para sa kanya. Okay, Suspense thriller. Yeah. Bihira siyang gumawa niyo. Yeah, may gusto po akong gawin para sa kanya. May title na nga po eh, The Tenant. Yeah, pero hindi ko pa nasusulat. Sequence 1 pa lang yun naisip ko. Unang eksena pa lang yun na-imagine ko. Hindi, alam ko na po yung kwento, alam ko na yung tatakbuhin, pero may utang pa kasi ako kay Tita June na isang script. So, unahin ko muna si Tita June. Yun po. Sana tanggapin Inay pag buo na siya. Okay, thank you, Bella. Si Madam Maricel naman. Yes, Lola. Kapitana ba? O ano ba? Ano ba? Yes, Kaya diba? natin ngayon. Been such a long time, Oo. Such a long time. Hindi, Maricel, anong may kinoconsider ka bang factors bago ka tumanggap ng bagong pelikula? Dahil alam naman namin na bihira kang gumawa. Anong iniisip bago mo tanggapin na isang project? Anong gusto mong nandoon para tanggapin mo? Kailangan kasi maramdaman ko muna yung script, di ba? Kasi minsan kinikwento pa lang sa akin, alam mo maganda yan. Asa ng script niya? Ganun agad, di ba? Maganda yan. Gusto ko yan. Minsan nagugulat sila na, talaga, nagustuhan mo? Yung gano'n. Oo. Dahil doon sa script. Yung story, kailangan tamaan muna ako eh. Pag hindi na swak ka na tamaan, dapat. parang, tsaka na tayo magpakita ha. Next year na. Next year. Gaano karami naman mga nag-o-offers pa sa'yo? Maricel, na para maging bida ka sa pelikula nila. Paano mo tinatanggihan naman yung pelikulang ayaw mong gawin? Gusto kang kunin pero ayaw mong gawin. Tumatanggi ka ba? Oo.
Bakit mo hindi? Tao rin ako. Pwede na ako. Bakla hindi. Bakla no. Oo. Pero Diba? pag yes! Appear. Yun. Pwede. Oo. Kailan ka naman namin makikita sa isang comedy na magaling ka Ako rin yan nga din tama? parang bingi na yata lahat yung nanawagan na kami dalawa ni Buboy sa estasyon na ganito at kung ano-anong estasyon yan. Di ba? Kasi gusto ni Buboy ulit yung yung bida si Mr. Bida si Mrs. Yung kaya ni Mr. Para naghagawa ng lalaki, kaya rin ang gawin ng Mrs. Di ba? Yung parang very now. Yung gano'n. Sa pelikula. Sa- Comedy sa pelikula. But sa pelikula gusto rin niya nga eh. Sa ba talaga gusto mo? Buwan desisyon ka nga. Sabi ko. Buboy Cesar Montano. Yun. So ano gusto mo lang i-advise kay... Meron ka advice kanina kay Bella, di ba? Kanina? Kanina. Meron ka din bago magsimula. Hindi, gusto ko lang, Ay, parang ang gusto ko ay advice kay Bella, okay siya eh. Ano bang sasabihin ko sa batang to, magaling siya, at saka alam mo nag-grow pa siya eh. Hindi siya natatapos sa isang ganito lang. Eh gano'n. Malalim ang batang to. Kaya lang tangkad, hirap pa usap. Sa mga intriga sa kanya sa showbiz, yung mga nangiintriga sa kanya, pilit siyang Sabi ko, binabagsak. Hindi. Alam mo, ang dinaanan ko lahat yan. Yes, alam Diba? namin. Wala akong pake. Kung anong gusto nyo sabihin nyo. Wala akong pake. Okay. Diba? Yun lang. Kasi para sa anak ko. Maging masaya tayo at wala tayong sasagasa ang mga tao. Wala tayong sasaktan ng damdamin. Normal ka lang. Diba? Normal lang. Easy ka lang. Okay lang. Okay lang lahat to. Kaya natin to. Okay, thank you. Congratulations. Magandang trailer. Thank you. That was June Nardo of Marites University, Hataw PM and Tempo. Up next for our last set of questions, we have Bernard Santos of My Movie World. Hello po. Good afternoon po. My question is for Bella and Miss Maricel. It's very evident po na naging super close po kayo sa paggawa ng pelikulang ito. No? What are the things that you admire towards each other as an actress and as an individual person po? Ang nagustuhan ko kay Bella, raw. Hindi, yun yung gusto ko talagang kasama sana, palagi na makasama. Yung ganitong klaseng artista na hindi inaral eh. Yung alam mo, direct ba yung sinasabi ko, parang sincere na sincere yung raw. Kumbaga, ngayon lang natin lalaman. Parang gano'n. Pareho tayo. Kung kailangan niyang magulat, magugulat siya. Kung kailangan niyang maiyak, maiiyak siya. Kung ano yung dating sa kanya ba, yun yung nagusto ko sa kanya. Tao-tao. Ako as an actor, si Inay, meron siyang on-off button. Pwedeng tumatawa kami ngayon, pero biglang sisigaw si Direk Marla na, okay, action! Biglang pagtingin mo, umiiyak siya. Saan ang galing? Wala pang dialogue, umiiyak siya. Ang bilis. Oo. Actually, Inay, minsan kasi, yun, kwento kami ng kwento sa set. Di namin naririnig na nagsasabi na sila ng sound, lights, action. Chika kami ng chika. So, ending, nagugulat ako, action na, pero ready na si Inay. Walang katakot-takot. Parang ready siya sumabak sa kahit anong eksena. And also, I think baka this comes with experience. Yun nga, she's so willing to give scenes. Yung kaya niyang ibigay itong eksenang to, yung, sige, itong eksenang to sa'yo to. Parang, I'll let you shine. Parang, she'll support in a way na ikaw yung magmumukhang mas aangat sa eksenang to, which for me is so refreshing kasi nga not a lot of people will help you shine. I mean, I've been doing it for so many people for so long, but you don't get it back. So for me to get it back in this film, nagulat ako na ganun pala yung pakiramdam pag supportado ka sa eksena. I mean, no, sorry, don't get me wrong. I've worked with like JC Santos also, you know, he's so helpful in all my scenes, but for a woman,
an actress to support another actress. I feel that's so rare kasi kahit sabihin natin na we're from different generations, more often than not, most people, especially in showbiz, they see each other, everybody sees each other as competition, or everybody sees each other as, at the end of the day, yun nga, parang competition, I guess. Pero si Inay, wala siyang ganun. She really gives you the scene if you deserve the scene. So, I love that. Yeah. So giving. As a person, sobrang bango niya. Yeah. Ang dami niyang pabango, ang dami niyang baby cologne, ang dami niyang powder, lahat. Lahat ng any toiletry that you can think of, meron siya sa tent niya. So, I love it. At lampin, oo. First day, may palampin kami kagad, binigyan kami kasi mainit. So, she's very caring, very motherly talaga. At ang brand ng lampin, Mother Care. Yeah. So yun, very generous din siya in that sense. She wants everybody taken care of. So yun. Okay. For my next question, in line with the title of the film, Life After You, personally, what's the definition of that title, Life After You? Okay, nasa akin na yung mic. Umpisahan ko na. Ako yun, how do you pick up the pieces? Where does life begin after grief? Yan. Para sa akin, and then, parang ganun lang, tapos na di ba? Life after you, so, and then, welcome naman natin yung future natin, yung pupuntahan natin. Parang ganun lang. Thank you and good luck to your movie. Thank you. Thank you very much. That was Bernard Santos of My Movie World, and that concludes our Q&A. Thank you once again to our dear friends from the media for all your questions. This time, let's hear it from the cast and director. Please say your thank yous, and please do invite them to watch Life After You.